Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang ekonomiya ng China ay dumadaan sa matinding pagsubok. Sa Shanghai Port na dati punong-puno ng buhay, tahimik na ngayon. Parang mga multo na ang mga cargo ships at halos sarado na ang mga ruta patungong Amerika na may pagbaba ng mga booking ng hanggang 60%. Sa Wuhu, puno ng mga barko ang mga pantalan pero walang mapuntahan. Dahil dito, mabilis na bumababa ang halaga ng yuan. Halos 10% laban sa euro sa loob lamang ng isang buwan at magulo ang mga financial markets. Ang mga kalsadang dati puno ng tao ngayon tila nawawala na ng buhay at maraming tindahan ang nagsasara o ipinapasara na, parang unti-unting nawawalang sigla ng ekonomiya. Dagdag pa, kung itataas ni Trump ang mga taripa ng 60%, malaki ang posibleng epekto sa GDP ng China. Maaaring mawalan nito ng 2.5% mula sa 2025 hanggang 2027. Kaya naman may mga nagsasabing ang pagpapalakas ng yuan ang magiging solusyon para sa problema sa kalakalan. Pero totoo nga ba iyon? O baka lalo lang magpalala ng sitwasyon dahil hindi lahat ng problema ay masosolusyonan ng pag-iimprenta ng pera. Ngayong taong 2025 ay parang nasa sangandaan ang ekonomiya ng China. Mula sa pagiging pangunahing puwersa ng pandaigdigang kalakalan, unti-unti na itong humaharap sa mga senyales ng pagbagal ng paglago. Ramdam ang epekto sa mga pantalan, kalye at merkado ng pananalapi. Habang itinuturing ng ilan ang pagbaba ng halaga ng yuan bilang panandaliang lunas, lalo na laban sa lumalalang tensyon sa kalakalan sa Estados Unidos, lumilitaw na mas malawak at mas malalim ang krisis kaysa inaakala ng marami. Isa sa pinakamalinaw na indikasyon ng problemang ito ay ang krisis sa pagpapadala ng kalakal. Sa Shanghai Port, ang pinakaabala sa buong mundo, bumagsak ng 40% ang kapasidad at bumaba ng 63.5% ang bookings papuntang Estados Unidos. Hindi ito simpleng panandaliang paghina. Ito'y bunga ng muling pagbuhay ni Donald Trump sa agresibong patakarang proteksyonista ng Amerika. Sa pamamagitan ng taripa na umaabot hanggang 145%, nilalayo ng US na putulin ang pagdepende sa China. Ang resulta, puno ng barko ang mga pantalan, walang makuhang ruta at naghihintay na lamang ang mga produkto sa mga bodega. Upang matugunan ito, isinulong ng Beijing ang estratehiyang pagbagsak ng halaga ng yuan. Sa loob lamang ng isang buwan, bumaba ng halos 10% ang halaga ng yuan laban sa euro, isang malaking galaw para sa isang kontroladong currency. Layunin nitong pasiglahin muli ang export, ngunit hindi ito ang naging kapalit. Nagmamahal ang inaangkat na produkto, lumalaki ang utang na denominado sa dolyar at nawawalan ng tiwala ang mga dayuhang mamumuhunan. Sa halip na lunas, maaari ito pa ang magpabigat sa problema kung hindi maagapan. Samantala, ramdam din ang krisis sa mga lungsod, tumataas ang kawalan ng trabaho, lalo na sa mga kabataang nasa urban areas na pumalo na sa mahigit 20%. Ang mga commercial na lugar ay tila nilinisan, maraming tindahan ang nagsara o naglipat lugar, at ang mamimili ay hindi na kasing aktibo tulad noon. Bunsod ito ng bumabagsak na kumpiyansa ng mga mamimili, kasabay ng krisis sa real estate kung saan nalugi ang mga dambuhalang kumpanyang gaya ng Evergrande. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang deflation, nagpapabagal sa paggasta ng mga mamayan, lalong pinalala ng mga bagong taripa ng Estados Unidos ang sitwasyon. Ayon sa Economist Intelligence Unit, kung itutuloy ni Trump ang 60% na taripa sa lahat ng produktong galing China, maaaring mabawasan ng 2.5% ang GDP growth ng bansa mula 2025 hanggang 2027. Para sa bansang kailangang magtamo ng hindi bababa sa 5% na paglago upang mapanatili ang katatagan ng lipunan at kontrolin ng utang, ito ay isang malaking panganib. Kasunod nito ay maaaring magkaroon ng malawakang pagkawala ng trabaho, pagbagsak ng mga negosyo at pagtindi ng presyon sa lokal na pamahalaan. Dahil dito, sumikat ngayon ang tinatawag na teorya ng pagpapababa ng yuan.
Ayon sa mga taga-suporta, ito raw ang susi upang buhayin muli ang kalakalan sa labas ng bansa. Ngunit ayon sa mga kritiko, ito'y parang pag-inom ng lason na may halong lunas. Maaring pansamantalang tumalab, ngunit may masamang epekto sa bandang huli. Maaring lumala ang inflasyon, mawalan ng tiwala ang mga dayuhang kapitalista at muling akusahan ng US ang China ng manipulasyon ng pera na posibleng humantong sa mas mabigat na parusa. Sa kabuuan, ang kinakaharap ng China ngayon ay hindi simpleng resesyon kundi isang malalim na stratehikong krisis. Ang pagbaba ng halaga ng yuan ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa. Ngunit may kaakibat itong panganib na maaaring mas makasama sa kalaunan. Kailangang pumili ang pamahalaan ng landas, panandali ang lunas upang matagalang reforma. Ang desisyong ito ang magtatakda kung muling makakabangon ng China o lalo pang mababaon sa krisis sa susunod na dekada. Ang epekto ng mga taripa ng Amerika sa China ay maaaring magdulot ng pagbaba ng halaga ng yuan sa pamamagitan ng ilang mekanismo sa ekonomiya. Ang pangunahing epekto nito ay ang pagbaba ng demand para sa mga produktong Chino sa merkado ng Amerika. Kapag ang mga taripa ay nagresulta sa mas mataas na presyo ng mga produkto ng China, maaaring magbawas ang mga mamimili ng Amerika ng kanilang pagbili na magdudulot ng pagbaba ng export ng China. Ang pagbaba ng export ay magreresulta sa pagliit ng kita mula sa mga benta sa Amerika at pagbaba ng demand para sa yuan na sa huli ay magpapahina sa halaga nito. Isa sa karagdagang epekto ay ang posibleng trade deficit na mararanasan ng China kung ang kanilang mga export ay bababa dahil sa mga taripa, habang ang pag-import mula sa ibang bansa ay magpapatuloy o tataas. Maaari itong magdulot ng imbalance sa kanilang trade account. Ang pagkakaroon ng mas mataas na import kaysa sa export ay magreresulta sa pagbaba ng pangangailangan para sa yuan sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, ang mga capital outflows ay maaari ring mangyari kung saan ang mga mamumuhunan ay maghahanap ng mga alternatibong lugar sa may mas mataas na returns tulad ng Amerika. Ang ganitong kapital na lumalabas mula sa China ay magpapahina sa yuan dahil ang mga investors ay magpapalit ng yuan sa dolyar o ibang mga matatag na currency. Sa kabila ng mga negatibong epekto ng taripa sa ekonomiya ng China, maaaring magsagawa ang People's Bank of China ng mga hakbang upang mapanatili ang halaga ng yuan. Isa na rito ang pagpapababa ng halaga ng yuan upang maging mas competitive ang mga produktong Chino sa international market. Ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mas mababang presyo ng mga produkto ng China sa kabila ng mga taripa. Subalit maaaring pagmulan din ito ng mas maraming tensyon sa pagitan ng China at Amerika. Ang ganitong hakbang ay maaaring ituring na currency manipulation ng Estados Unidos na magdudulot ng mas matinding tensyon sa kalakalan at posibleng dagdag na taripa. Bukod pa rito, ang pagpapabago sa mga interest rates ng Amerika ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Kung magtaas ang Federal Reserve ng interest rates upang palakasin ang dolyar at labanan ng inflation, magiging mas kaakit-akit ng mga investments sa Amerika kumpara sa China. Dahil dito, maaaring mawalan ng interes ang mga mamumuhunan sa Chinese assets na magdudulot ng paglakas ng dolyar at karagdagang pagbaba ng yuan. Sa ganitong senaryo, ang mga investors ay magtutulungan upang makalikom ng dolyar at ang pagbaba ng halaga ng yuan ay magiging mas matindi. Sa pangkalahatan, ang mga taripa ng Amerika laban sa China ay magiging sanhi ng kawalan ng tiwala at hindi pagkakaintindihan sa pandaigdigang merkado. Kung hindi mag-aagapan, maaaring humantong ito sa isang matinding krisis sa exchange rate ng yuan. Pero halimbawa, bumunta muna tayo sa panig ng China. Paano nga kaya kung ang China ang manalo sa trade war na ito laban sa Amerika? Ano nga kaya ang posibleng mangyari? Kung mananalo ang China sa trade war laban sa Amerika, magiging mas malakas ang ekonomiya ng China at madadagdagan ang kanilang impluensya sa pandaigdigang kalakalan. Makikinabang sila sa pagtaas ng access sa mga merkado at mababawasan ng mga taripa na magpapalakas sa kanilang manufacturing at high-tech industries. Ang tagumpay ng China ay maaaring magpatibay sa kanilang posisyon bilang isang dominanteng global economic power na magbibigay daan sa mas malaking impluensya sa mga rehiyon tulad ng Asya at maging sa buong mundo. Sa kabilang banda, maaaring magdulot ito ng paghina ng Amerika bilang pangunahing ekonomiya at kalakalan sa mundo. Ang mga negosyo ng Amerika, lalo na ang mga nakadepende sa Chinese imports, ay maaaring magdusa mula sa mataas na presyo o kakulangan ng mga materyales na magpapababa ng kanilang competitiveness. Maaaring mawalan ng lakas ang Amerika sa paghubog ng mga global trade norms at maging sa mga alliances na makikinabang mula sa kanilang ekonomiya.
Bukod dito, ang pagunlad ng China ay maaaring magresulta sa isang shift ng supply chains at mas maraming bansa ang magtangkang makipagkalakalan sa China, kaya't magiging mas makapangyarihan ito sa larangan ng teknolohiya, renewable energy at iba pang high-growth sectors. Ang pagkatalo ng Amerika sa trade war ay maaaring humantong sa pagbabago sa kanilang mga trade strategies at ang paghahanap ng bagong alliances upang mapanatili ang kanilang global influence.